pagbubukas ng klase kung malalagay sa panganib ang buhay ng mga estudyante dahil sa kawalan ng bakuna. Yung opening ng classes, that's a very... I will not allow the opening of classes na magdikit-dikit yung mga bata. No? Unless I am sure that they are really safe. It's useless to be talking about opening of classes. Para sa akin, bakuna muna. Pinaimbestigahan po naman ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa National Bureau of Investigation ang isang local supplier na sangkot umano sa overpriced na COVID-19 testing kits. Binalaan ng Pangulo ang mga negosyante na nagsasamantala lalo na ngayong nakaharap sa COVID-19 pandemic ang bansa. NBI should study the matter very, very carefully. Kasi alam mo, itong negosyanteng to, it's really an issue of humanity and the greed. Yung hoarding na, it's part of the business practices which you may call not even obnoxious. It's repulsive to the human mind when you start to think about it. Ipinag-utos po naman ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan na payagan ng makauwi sa kanilang lalawigan ang overseas Filipino workers. It is very cruel actually to deny them to go. Do not impede it, do not obstruct the movement of people because you run the risk of getting sued criminally. Nakikisimpatya naman si Senador Bongo sa lahat ng overseas Filipino workers na na-stranded ngayon sa Metro Manila sa pananatili sa quarantine facilities na higit sa itinakdang 14 na araw. Batido man ng Senador ang matinding pagsubok na pinagdaraanan nila dahil sa pagkakaantala ng paglabas ng health certification at sa tagal na rin ng pagkawalay sa kanilang mga pamilya. Dahil dito hinimok ng Senador ang mga concerned agency ng pamahalaan na tiyaking makauuwi ng ligtas sa kanilang lalawigan ang mga kababayan nating kaakibat ang pagsunod sa kinakailangang health protocols pag-uwi sa kanilang probinsya. Binigyan linaw naman ng Senador Go ang pangasiwa ng pagpapauwi ng mga stranded OFWs na nasa Metro Manila ay hindi bahagi ng balik probinsya bagong pag-asa program ng pamahalaan. Kaya naman ang apela nito sa mga ahensya na ipaliwanag ang iba't ibang programa ng pamahalaan na pwedeng makatulong para sa ibang sektor gaya ng mga OFWs, estudyante at stranded na manggagawa sa Metro Manila. 9:06 in the morning, ang buong Pilipinas po unti-unti nang hinaharap ang buhay sa ilalim ng isang new normal, moving on, moving forward sa kabila ng panatili pa rin ng COVID-19. Iba-iba ang sitwasyon sa kabuuan ng ating kapuluan. Bawat rehiyon may kanya-kanyang mga hamon sa mga panahong ito. Kung kaya't bawat rehiyon, bawat probinsya dapat bigyan ng pansin at dapat ding marinig. Magandang umaga muli, maayong buntag mga higala. Welcome to Network Briefing News organized by the Philippine Information Agency and the Philippine Broadcasting Service and heard here on COVID Radio Radyo Pilipinas and all the digital platforms of the Presidential Communications Operations Office. And of course, mamaya po may replay tayo sa IBC 13. And here, we bring together local government heads, national government agencies, and local media entities to a discussion of issues and initiatives relevant to carrying on amidst the pandemic COVID-19. Makakasama rin po natin ngayong umaga si Benji Balansag ng Bombo Radyo, Butuan. Mayong buntag nimo, Benji. Uban po nato si Franklin Kaligid ng Caraga News. Mayong buntag nimo, Franklin. Good morning, Secretary. Good morning po. Morning. Salamat kayo sa pagtambong ni atong programa karong buntaga. And of course, our guest for today, Butuan City Mayor Engineer Ronnie Lagnada. Maayong buntag nimo, Mayor. Maayong buntag po, Secretary Martin. Maayong buntag sa imo. It's good to see you once again, Mayor. At maya-maya, Mayor, maaring makasama natin sina Secretary Bautista, Secretary Bello, at Secretary Ed Anyo. Mayor, let's go straight to the first question. This is about the COVID situation there sa Butuan. Of the 3 confirmed cases in Butuan, are any of them active cases until now?
Well, blessing Secretary Martin, the 3 cases now are in good shape and in good health. Naka-recover na sila. So hopefully di na mo escalate. As of now, Butuan City has managed to really we are focusing really to tone down or the spread of the disease. Kauban po nato karon Mayor as ang atong mga partner diya sa media sa Butuan, si Franklin Kaligid ng Caraga News. Franklin, do you have any question for Mayor? Yes, Mayor, good morning. Morning. Yes, Mayor. I would just like to ask Mayor kasi you've been pushing so hard for the establishment of an LGU-run COVID laboratory sa Caraga. What's the update, Mayor? On what level po tayo sa accreditation? Ma-expect ba natin na within next month or next few months makaka-operate tayo? Considering na sa Caraga, wala mong gitay laboratory except sa ito pong gi-propose sa Surigao City o sa Tandag. And this laboratory, as we all know, is crucial sa atong T3 campaign, the treat, trace, and the test, treat, and trace campaign against COVID. Yeah. Karon, as of now, yes, our preparation for the completion of the molecular laboratory or the PCR laboratory is already on its final stage. We ordered already the facilities, ato na lang i-order. O karon ang mga infrastruktura, ato na pong gipang-plaster karon. Hopefully, naana sa stage 2 actually. 1 and 2, so ato na lang gi-comply. Together with the Department of Health, in fact nagpadala na punta og atong mga medical medtechs sa atong mga silingan nga naay facility para ma-train sa pag-operate ani nga mga makina para diri sa atong PCR testing. Kay yes, wala gid tatawon og PCR test diri sa atong rehiyon sa Caraga kay nagsalig pa man ta sa atong mga silingan sa Davao o sa Metro Manila, sa Cebu, so medyo langan gamay ang pagtest. Pero karon we are on the final stage and in fact we are visited by our leaders last 2 weeks ago and yes, it's ongoing and on its final stage na. Kasama rin po natin Mayor si Benji Balansag ng Bombo Radio Butuan. Maayong buntag nimo Benji. Good morning, sir. Good morning, Mayor Lagdana. Ang dakbayan sa Butuan karon nasa EZQ gawas lang sa 5 ka mga barangay nga ana pagipailanom sa enhanced community quarantine. Ninipuntuha ang mga establishmento sa dakbayan sa Butuan nag-open na. But until now, gamay paghihapon kayo ang mga public transportation nga nagdahian sa atong syudad sa Butuan. Unsay rason ni Mayor? Yes, of course, we are still following the IATF guidelines to really do crowd control. Kay maski GCQ na pa mangyapoy kay ingnon nga crowd control. So ang atong mga public transport atong gilimit nag-color nag-number coding ta odd even scheme para po dili mo daghang kaayo ang kuan. Anyway po naman po tagyapoy gitawag nga crowd control sa atong color coding sa atong mga residente. So amo po ning gibalanse nga ang atong public transport versus sa mga tao nga mogawas to really control the crowd. That's the purpose of really the prevention of this spreading of this disease, crowd control. Mayor, the entire Caraga is now under general community quarantine until May 31, after which magdidesisyon kung ito ba ay itutuloy or ito ba ay ililift. Kung tuluyan ng malift nga ang GCQ, what changes can Butuanons look forward to and what should they expect to remain the same in order to keep up the strong fight versus COVID-19? Okay, I think yes, we are really doing our IECs now to really inform or educate the public na there is already a new normal. So again, muna ning gaingnon nga ato naman ning naabot naman diri ang COVID, so we should prepare also for the other waves nga moabot kay we do not know when our national governments open up our transport system kasi
basibag ang influx buhon ba and makasulod. That's why we are really doing our preparation, especially sa testing. That's one. We are really doing targeted testing as of now. During using rapid test kits muna kay wala pa man may PCR test, but hopefully kumatabangan mi sa RITM o Department of Health pampadali ang pag-accredit sa atong laboratorio. Diha mismo madali ang pag-trace o pag-isolate sa mga positive cases. So this is the new normal, so we really have to observe the health protocols, hugas kamot, wearing of the mask, social distancing, etc., etc. So again, as of now, we're really trying to get the public's attention on this para ma-educate sila, Secretary Martin. Yes, thank you, sir. Franklin, do you have any more questions for Mayor Lagnada? Yes, Mayor. Kasi ang COVID, Mayor, this is not only a public health issue, it is also an economic issue. Do we have just like in Mayor ba, Baguio as a regional center, Butuan as a regional center in Caraga region, may initiative ka ba, Mayor, na parang stimulus package to pump prime yung mga affected na mga small businesses? Yes, actually, if you have noticed, even during ECQ, we tried to manage to open up some of these industries, some of these commercial establishment, so we can really at least do a little bit of pump priming to our economy. Kaya we believe na it should be balanced, dili ra pod focus on health alone. So it should be balanced. Again, we want to help also our national government because of our depleting resources right now, not only the national but also the local. So again, we need to balance, we need to open up some, but we should really observe the health protocol because maski usaon nato ni ang virus, di ra ba nato makitaan, especially due to lack of testing. So that's why we need to really to be vigilant on this. So again, yes, we already open up some of our industries to really pump prime the economy as of now. Thank you so much for that answer, Mayor. Salamat po, Franklin, for the question. Kasama na po natin ngayon sa kabilang linya, Mayor Lagnada, si DILG Secretary Ed Anyo. Ay, buntag, Secretary Ed. Morning. Mayong buntag, Mayor Lagnada, and mayong buntag din Secretary Martin. Yes, sir. At nais ko lang din pong sabihin sa inyo, nakasama rin po natin si Benji Balansag ng Bombo Radio dito po sa Butuan at si Franklin Kaligid ng Caraga News. At maya-maya meron po silang tanong sa iyo, Secretary Ed. Sec Ed, bago po natin ibibigay ang mikropono kay Mayor Lagnada at siya'y makatanong din po sa inyo, baka meron po kayong update sa ating mga kababayan? Una-una, no, yung ating 24,000 na OFWs na inuwi natin sa loob ng 3 araw, gusto ko lang ipaalam ng lahat ng ito ay nag-negative test na yan, no, sa PCR. At lahat ito ay may certificate din ng quarantine. Kaya nananawagan tayo sa ating mga local chief executives na safe yan at tanggapin natin, tulungan natin yung ating mga kasamahan na OFW. Matagal na sila rito sa Manila, matagal na rin sila sa ibang bansa. At pagkakataon naman nila ngayon makasama yung kanilang mga mahal sa buhay. Inuulit ko lang, no, na negative itong mga OFW na to sa PCR testing. At kung sakali mang may mga karoon ng problema, naiiwan nila yung kanilang certificate, ay tanggapin natin at ilagay lang natin sa quarantine para naman makauwi na rin sila at makasama yung kanilang mga mahal sa buhay. Yun naman yung importante panawagan natin, Secretary Martin. Opo. Nakita ko nga kayo kahapon sa meeting po ni Presidente Duterte sa Malacanang. Pero diretsa na po ito, Sec Ed. Yes. Kahapon kasi ay naglabas ng pag-alma si Mayor Richard Gomez dahil nga dun sa mga OFW na pauuwiin na sana dun sa kanila sa Ormoc. Ano po ba ang reaksyon nyo dito? At pangalawang tanong, siya po ba ay nakipag-ugnayan na sa inyong opisina? Kayo po ba nag-usap na? Yes, nag-usap naman kami kagabi ni Mayor Richard Gomez at okay naman yung pag-uusap namin dahil
hindi naman actually yung sa OFW yung kanyang kino-complain. Ang kino-complain niya ay nangyari yata ay more than a week ago. Merong mga balik probinsya na dumating doon sa Leyte at sila ay nabigla sapagkat hindi sila na-abisuhan agad. So ano naman yun, valid naman yung kanilang complaint na gano'n sapagkat ako mismo ay sinabihan ko rin yung sub-task group na bibigyan ninyo ang LGU ng minimum 3 araw, ma-informahan sila para makapag-prepare sila kasi maghahanda sila ng sasakyan, ihanda rin nila yung kanilang isolation facilities, o kung may kailangan test na gagawin, mag-prepare sila. So tama naman yun, no? Ang sabi ko naman ay minimum 2 days. Pero mabilis din yung mga nagaganap na sitwasyon, may mga pagkakataon na biglang andyan na, nagdagsaan yung mga tao sa airport, ginawa ng paraan kaagad. Yun yung mga pagkakataon na tinatawag nating isolated cases. But okay naman na si Mayor Gomez, naintindihan naman niya na itong 3 araw na ihahatid natin yung 24,000 OFWs, yan ay pag-uutos ng ating Pangulo at talaga namang dapat na makauwi na sila sa tagal ng kanilang pag-stay dito sa Metro Manila at meron pa tayong aabangan na darating dito ng mga 60,000 in the immediate period. Kaya pinagandaan din natin yan. Magandang balita yan, Sec Ed, na hindi pala apektado dito. Hindi pala kasama sa issue yung mga OFWs, kundi ito yung mga nagbalik probinsya. Pero ito po ba yung balik probinsya bagong pag-asa o ito yung isang programa na pinapauwi lamang ng probinsya at ito'y pinapasakay ng gobyerno? Ito po ba yung reklamo niya o ito yung balik probinsya bagong pag-asa program? Halo-halo na, yung ating balik probinsya ay isang magandang programa na mayroong short, medium at long-term preparations at interventions. Yung mga locally stranded individual, ito yung inihatid naman natin kasi mga estudyante, workers na matagal nang inabot ng lockdown at gusto natin makauwi. So, ang nangyayari, ang tingin nila ay ito na yung balik probinsya. No? Hindi pa yung balik probinsya, ano pa yan? Locally stranded individual pa yan na pinuwi natin. At yun yung ating medyo mas malaking problema sapagkat nagsusulputan sila ng hindi katulad ng OFW. Ay alam natin na darating ganitong araw, ilalagay natin sa ganitong hotel. Itong mga locally stranded individual all over the country gusto makauwi. Ang ating mass transport ay suspended pa. Kaya ang unang problema natin dyan siyempre yung pag-organize ng mga sasakyan nila. Alright, so malinaw po Sec Ed. Hindi ito, Yes. well, halo-halo na ito. Merong balik probinsya bagong pag-asa, meron ding isa yung pauwi pa lamang ng probinsya dahil na stranded. Ito yung mga locally stranded natin ng mga kababayan. And of course, yung OFWs walang problema. So, all ends well for at least Mayor Richard Gomez at ang inyong tanggapan DILG. Kasama po natin si Mayor Lagnada. Baka meron po kayong tanong, Mayor Lagnada, kay Secretary Ed Anyo. Ako ay magpapasalamat lang kay Secretary Anyo kasi nakarating na po yung mga first batch na mga OFW dito sa Butuan kahapon. They're in good health so far. We tested them. All is negative. So they're now back in their family. Salamat po, Secretary Ed Anyo. Sa tulong. Maraming salamat din, Mayor Lagnada. At alam mo, ang Butuan ay malapit sa puso natin, sapagkat diyan tayo na-assign nung ako yung mga kliente pa at kilala ko rin naman yung kapatid. Close kami lang yung kapatid. Kaya maraming salamat, Mayor Lagnada. Yeah, Sec, matanong lang po, sana po ma-inform nyo kami po sa numbers of FW for Caraga Region para po maplano namin in advance kung paano namin sila matulungan po. Yan lang po. We will coordinate with your office locally here. Thank you. Yes, gagawin natin yan at nag-create nga tayo ng mga OFW desk sa bawat opisina ng ating DILG sa mga field offices para sigurado na lahat ng mga pangalang makukuha natin automatically ipaalam kagad natin sa LGU ng mas maaga para makapag-prepare ang ating mga LGU. Benji Balansag ng Bombo Radio, baka meron po kayong tanong kay Secretary Anyo. Secretary Anyo, nag-viral po, Secretary Anyo, ang umano'y sex putas para sa kababaihan hindi nakadana ng kanilang quarantine pass at gustong makalusot sa mga quarantine control pass sa Kamaynilaan. Nais lang po namin malaman, sir,
kung umabot na po ba ito sa inyong kaalaman at kung umabot man, totoo po ba ito at may aksyon na po ba kayong ginawa ukol dito, sir? Well, wala pang formal report na nakakarating sa akin dyan, pero hindi ko papayagan yan. Ano? Number one talaga tayo nakokontra dyan, at kung sino man yung gagawa niyan, ay talagang sisiguro din natin makukulong yan, at yan ay isang malaking pambabastos at malaking paglabag sa karapatang pangtao. Ipagbigay nyo lang alam kung merong cases kayo na nakita dyan, ibigay nyo sa akin directly at ako mismo Franklin ng Caraga News, baka meron kang tanong kay SecEd? Secretary Anyo, sir, good morning. Kahapon, Secretary, it was reported na close to 150 or to be exact, 134 yung kinasuhan ng PCIDG ng mga barangay officials. And one of which is from Nasipit, Agusan del Norte. What's the next course of action, sir? Kasi considering na sa Caraga, marami pa rin kaming naririnig ng mga complaints from barangay levels. And may expect ba natin na in the next few weeks, marami pa tayong makakasuhan? Tuloy-tuloy yung ating pagkuha ng mga impormasyon. At yung ongoing investigation naman ay, siyempre, pinapakinggan din naman natin yung kabilang side, no, kung bakit may complaint sa kanila. At sisiguro natin na fair investigation ito. At hahabulin talaga natin yung mga opisyalis na namantala dito sa SAP at saka sa pag-violate ng mga quarantine protocols at regulations. So, sisiguraduhin natin na talagang yung mga may ginawang kalokohan, makulong at makasuhan yan. Ano? At tuloy-tuloy ito, no? Meron pa nga tayong pangalawang SAP distribution. Kaya siguraduhin natin na ang lahat ng interes ng publiko ay mapoprotektahan. At hinihimok din naman natin yung mga kababayan natin na kung meron silang complaint ay ipaalam kagad sa atin. Pero pakinggan nila kung sila naman ay biktima lang na intriga, ay dapat din naman na huwag silang maakusa ng hindi tama. Do you have any reminders for the public, SecEd, before we let you go? Just sa ating mga kababayan, we are actually in a crisis. Marami talagang inconvenience at saka marami talaga tayong sakripisyong gagawin. No? Hindi lang isa rito ang nagsasakripisyo. Tayong lahat, ang ating mga karapatan at ating mga kalayaan ay medyo nagkaroon ng konting paghinto, no? Sapagkat kailangan natin protektahan yung karusugan ng bawat isa. So just bear with us and do your part. Ang pinakamaganda talaga dyan ay mag-stay lang tayo sa bahay kung wala tayong gagawin. Magsuot tayo ng mask at kailangan ng physical distancing. Ito na talaga yung bagong normal, no? May nagtanong sa atin, Secretary Martin, bakit daw hindi pinapayagan yung angkas, no? Alam mo kasi dito sa mga health workers natin sa hospital, kahit na sila ay naka-PPE at nasuot na ICU, well protected, bawal pa rin magdidikit yung katawan nila. Lalo na pagka aangkas ka sa isang motor, kahit na yan ay mag-asawa, pag pumasok sa opisina yung isa at nahawa siya, pag sa kanya sa motor at nakaangkas yung isa, mahahawa yung isa, bukas yung isang opisina naman yung mahahawa at tuloy-tuloy na. No? Kaya ang angkas ay hindi talaga muna po pwede habang wala pa tayo sa tinatawag na bagong normal. Maraming salamat po sa inyong panahon, Secretary Ed Anyo ng DILG. Mabuhay po kayo. Maraming salamat din, Martin, Mayor Lagnada, and Frank, and Benny. Mabuhay kayo lahat. 9:27 in the morning. Mayor Lagnada, sir, ang Butuan ay sentro ng Caraga. So therefore, Yes po. lahat ng mga business transactions, yung mga pasahero natin, usually dyan po talaga sa Butuan nagdadagsaan. How do you control this reality? Sapagkat kung kayo po yung melting pot, ika nga, at kayo din yung crossroads, malaki talaga yung pagkakataon na kayo ang tatamaan kung meron mang may sakit na COVID-19. Yes. Yeah. Really, as of today, really kami yung pinakamataas sa cases, although it's very low compared to the national. But still, Butuan, especially on our rapid test, we're already at around 50 to 60. So, but again, these are mild cases. So we're lucky, we're blessed.
na wala man lang namatay. So we're not really hoping for that. But of course, to control the movement of people is very important. That's why we need to manage it. Being the center of the region, so crossroads, sabi mo nga, we really need also to man our control points or our checkpoints para hindi tawag dito makontrol yung mass movement kasi mahirap naman kung lahat naman ipapayagan mo. So we are talking to our neighbors on guidelines and policies para makontrol namin. So we are united in Caraga. We are talking almost every week. We're discussing, the local leaders here are discussing strategies and guidelines para po ma-limit po ang movement ng tao para ma-limit din natin ang spread ng virus po. Isa rin sa mga mahalagang pag-usapan natin, Mayor, yung pagdating po ng tulong ng national government sa inyong lungsod at napapanahon din po nakasama na natin ngayon si Secretary Rolly Bautista ng DSWD. Magandang umaga po sa inyo, Secretary Rolly. Magandang umaga sa iyo, Sec Martin. Opo, kasama rin po natin si Mayor Ronnie Lagnada ng Butuan City, and we are also with Benji of Bombo and Franklin of Caraga News. But before I ask them to take the air and the microphone, baka meron silang mga concerns na nais iparating po sa inyong tanggapan, ano po muna yung ating update sa ating mga kababayan, sir? Please go ahead. Maraming salamat sa iyo, Martin. No? Sa pangkahalatan, umabot na sa 94.04 billion ang naipamahagi natin sa 17.52 million beneficiaryo ng Social Amelioration Program. Ibig sabihin nito, umaabot na tayo sa 96.35% ng numero out of the 18 million na napamahagian na ng Social Amelioration Program. Meron na ding 1,472 LGUs out of 1,634 ang 100% completion rate ng pamahagi ng SAP. Sa numerong iyon, meron ng 659 na lokal na pamahalaan ang nag-submit na ng kompletong liquidation report at 280 naman ang malapit na matapos ng liquidation. Ibig sabihin ito yung partial na sinasubmit na liquidation. As a whole, ang nakikita natin ngayon sa mga areas ay nag-wrap up na ng payout ang ating mga lokal na pamahalaan at sabay na rin dito yung pag-ayos nila ng mga liquidation report. So, ayun lang yung update natin, Sec Martin. Thank you so much, Sec Rolly. Mayor Ronnie Lagnada ng Butuan, meron po ba kayong tanong para kay Secretary Rolly Bautista ng DSWD? Please go ahead, sir. Okay, first of all, magandang umaga po, Sec Rolly Bautista. And po, salamat po sa talagang tulong nyo. Yung sa ating 50,900 beneficiaries ng Butuan, nakatanggap na po ng SAP. Of course, ng tulong din ng local regional DSWD dito. During sa aming distribution ng aming mga relief, sila po ay tumutulong, DSWD, because they have the data. And of course, with our barangay leaders, we are successful on our first wave, the second wave, and now we are doing the third wave of our food pack distribution together with the DSWD. Maraming salamat po sa tulong ng opisina po ninyo. Maraming salamat din sa inyo, Mayor. Actually, maganda ang ginawa ng region ng Caraga dahil unang-una hindi lang sa pamamahagi ng SAP ay nakita din doon yung talagang na-control yung infection ng COVID-19. In fact, sa mga meeting nga namin ay magandang gawing modelo ang region ng Caraga kasi talagang nagtulong-tulong ang lahat para unang-una ma-prevent yung spread ng COVID-19 at the same time mapadali yung pagbibigay ng ayuda sa kanilang mga nasasakupan. So maraming salamat po, Mayor. Sec Rolly, mayroon lang po akong, it's more of a suggestion to the economic cluster ng ating national government. Baka po makatulong ka po.
Na siguro during sa mga one of the program siguro I know naman is to help the micro, small, and medium businesses ng ating bansa. Siguro po if natulungan po natin ng ating mga kababayan ng SAP or baka po matulungan natin yung mga small businesses kasi ito po yung directly nagpaparang-prime ng ating economy. At least on a bigger share naman po than kasi narinig ko po na-discuss ni DTI Secretary yung package. Baka po naman siguro matulungan natin para ma-enjoy din nila po yung kayang mga project finance scheme na long-term payback period at saka low interest rates po para sa ating mga negosyante para po directly makatulong po sa ating pang-ekonomiya. Yun lang po, baka may time ka po i-suggest po sa economic cluster natin. Salamat po. Sige po, Mayor. Anyway, madalas naman kami nag-meeting ng mga economic clusters team. So, ipaparating po natin yan, Mayor. Kasi po, ang ko lang observation, kung naibigyan natin ng 288 billion po yung ating mga kababayan, why not po sa ating mga micro, small, and medium businesses para po mapadali po ang pagparamrame ng ating ekonomiya po. Yun lang po. Thank you. Kasama natin si Franklin Caligid ng Caraga News. Franklin, baka may tanong ka kay Secretary Rolly Bautista. Yes, sir. Secretary Bautista, sir. Good morning. Sir, mayroon ng mga barangay officials nationwide na kinasuhan supposedly for their alleged involvement sa SAP anomaly. Sir, mayroon ba tayong, on the part ng DSWD, mayroon ba tayong mga lessons learned? Sir Frank, maraming salamat. Unang-una kasi talagang in-empower natin ang ating mga LGU para sila ang magbahagi ng ayuda, considering na we are in the emergency situation, kaya kailangan talaga maipamigay sa lalong madaling panahon ng ayuda. At alam natin, siyempre yung mga LGU, mga barangay officials, sila ang frontliners para maipahatid ang sinasabi nating ayuda. Ang natutunan lang natin dito ay masasabi natin na maraming mga barangay officials, mga barangay captains na talagang serbisyo ang kanilang iniisip. Pero meron din talagang mga barangay official na kanilang interest lang ang kanilang iniisip. Kaya tama lang sa tingin ko, tama lang talaga yung gagawin ng ating DILG na kasuhan sila para ito maging lesson sa lahat ng mga barangay official na hindi inuuna ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Another lesson siguro dito ay talagang ayusin yung database ng ating mga barangay kasi ine-expect ng DSWD ng ating LGU ay talagang merong database sa kanilang mga nasasakupan. Kaya nga yung listahan na hiniling namin sa kanila na sila ang mag-determine kung sinong ipa-priority nilang mga target beneficiary ay inaasahan namin noon na dapat ibabase nila ito sa listahan kasi sila ang may profile at sila rin ang nakakaalam ng kanilang mga nasasakupan. So ito yung sa tingin ko yung dalawang major na lessons learned na nakuha natin dito sa pamamahagi ng Social Amelioration Program, Sir Frank. Bo. Joe, kay Pangutana, Benji, Yung mga libo-libo pong mga karapat-dapat na pamilya na hindi napasama sa SAP sa buong bansa, itong tinatawag nila ng left-out families. Mayroon ba sila maasahan mula sa DSWD o sa gobyerno? Kung mayroon man, kailan po ito maibigay sa kanila, Mr. Secretary? Maraming salamat, Benji. Tama ka dyan. Kung maalala natin, nung sa first tranche, ay meron tayong mga kababayan na hindi nakasama sa listahan ng ating mga LGU dahil sa kulang yung alokasyon na binigay sila para sa mabigyan ng SAP. Kaya nagkaroon tayo ng appeal system noon. Ito yung sinasabi natin, yung mga eligible, kaya lang hindi sila nakasama sa listahan. Ito yung tinatawag natin ng, tama ka doon, yung waitlisted o left out.
Ang mangyayari dito ay meron tayong budget para sa kanila, para mabigyan sila nung first tranche at saka nung first tranche. Of course, mabibigyan ito out of the 18 million plus the 5 million na binanggit. At kung sa second tranche naman ay kasama sila sa ECQ areas na idineklara nung May 1 at saka May 2 ay makakatanggap din sila. Hindi yung kung kailan, kasi ngayon nasa proseso tayo ngayon ng validation eh. Ang validation natin ay nakasalalay sa liquidation report ng ating mga LGUs dahil kailangan masusi nating tignan kung sino yung mga nakatanggap ng doble para hindi naman masayang, no? O kaya maibigay natin yung nadoble na yon sa mga iba pang mga eligible. Pero tuloy-tuloy ang ating validation at ang pinoproject namin siguro mga after 15 days siguro ay doon natin magkakaroon ng linaw kung kailan natin ipapamahagi ang second tranche. Kasi sabi ko nga, yung proseso ng validation mula sa field office hanggang sa central office at the same time nangihingi din ang ating mga economic clusters team ng listahan para on their side ma-validate din nila kasi may mga ibinigay din silang mga ayuda galing sa DA, sa DOLE, DTI tsaka sa SSS. Secretary Rolly, before we let you go, baka meron po kayong reminder para sa ating mga kababayan. Maraming salamat, Sec Martin. Siguro ang hiling ko lang sa ating mga lokal na pamahalaan na kung pwede ay pakibilis-bilisan lang yung pagsubmitin ng liquidation report kasi katulad ng sinabi ko noon na may implikasyon ito dahil makaka-apekto to sa validation ng ating mga beneficiaryo. Maraming salamat po muli sa inyong panahon na ibinigay sa ating programa na Network Briefing News, Secretary Rolly Bautista ng DSWD. Mabuhay po kayo, sir. Maraming salamat din sa iyo. It's the KN95. Okay. It's the standard set by DOH. Double mask po dapat ang suotin. And after that, we have the lab gown. The lab gown is isolation level. So the coverall is protective level, even air and water hindi makapasok. The lab gown is isolation level. It means pag nilagyan mo siya ng tubig, hindi papasok. Pag nilagyan mo ng pressure, saka tatagos yung tubig. So there are a lot of cheaper lab gowns, but they cannot pass kasi po pag nilagyan mo ng tubig, tatagos lang. So it makes you feel safe, but medically, if you're not aware, you are risking your life if you do that. Okay, let me again, pardon. Sinong nagbigay ng specification? DOH and FDA po. Okay. So it's more expensive. Yes po, because it has to meet the standards. Ito po lahat naka-standardized. Even the gloves, sir, is it's powder-free, textured, and either latex or nitrile. Hindi pwede yung PVC or other types kasi masyadong manipis and hindi medical grade. And ang advantage po lahat ng sinusuot ng mga doctors natin, kahit yung head cover and shoe cover, it does not promote growth of viruses and bacteria, which is very important. Kaya hindi po pwede yung reusable. May binibenta mga reusable sa market. They offer it to us, we send it to DOH. Ang risk kasi pag reusable, pag hindi siya maayos, pwede ka mag-contaminate. That's the explanation to us given by DOH. So it's high risk. Again, I interrupt you. Do not ever do that. Yes, sir. You just throw it away. Yes, sir. If you place a person in jeopardy, he is working, lalo na yung mga doktor, they're fighting for life. Tapon mo na yan. That's the reason why we are spending money. And we will spend money. I said we can always sell everything that we have. Tapon na ninyo yung, kasi I read. Yes, sir. So sa kanila, yung sabulo, goes into the trash can pagkatapos. Pag hubad nila, tapon na sa trash can. I just would like to provide you feedback that the director of UPPGH, Dr. Gap Legaspi,
had expressed to me that they are very, very satisfied with the quality and the level of protection that these PPEs provide their doctors. Kaya yung infection rate daw nila bumaba, Mr. President. So that is the same is true for all of our other hospitals who are now using this personal protective equipment. That's why I'd like to thank USEC Lloyd Lau for really ensuring that our healthcare workers, doctors and nurses are fully protected using the level 4 PPEs as we have specified. Pag panahong ito, medyo some say na nag-flat na tayo. But ang problema, the number of cases is going high, some 14319, 14,319. Sabagay, the only good thing there going in our favor was that the recovery rate is very high. 3,323 ang death, 5 lang bago. Total active cases 10,000 lang. Ano ba talaga itong? Are we on the second, third, fourth, or fifth wave? Or no wave at all? Mr. President, we're actually on the first major wave, major po, of sustained community transmission. Yung pong nabanggit ko na second wave and my assumption, my statement was based on the article that was published by Dr. John Wong of the Epimetrics. Dr. John Wong sits as one of the expert advisors of the Interagency Task Force on Emerging Infectious Disease. And to him, as an epidemiologist, a top epidemiologist, he considers that the 3 first cases in the Philippines, although imported, would represent a minor wave. Maliit na wave lang ho siya, sir. Tapos nagkaroon po tayo ng lull of about a month, the whole of February, and then March, nagkaroon tayo ng mga umpisang reported cases. Alam mo, huwag ka masyadong ano dito, touchy sa issues because always there will be pro and cons. Pakinggan na lang natin because this is a democracy. Kaya lang, but democracy, there is the favor of attacks. Issues plus attacking the guy personally. So, alam ko ikaw, you are hard-pressed. And I know your situation. You just tell us if that is the one that's in your the gray matter between your ears. Eh, di sabihin mo, ayaw ninyo maniwala, bahala kayo, basta ito yung akin. So that maybe you should adopt that kind of attitude. So be it. If I committed the wrong, as long as there is no malice there, kaya ito ng expensive. Hearing out now ni Atty. Lau, eh, tama siya. And I would even caution when I said, do not recycle. Because recycle, you have to, yan ang ayaw ko. In recycling, you have to worry whether or not it will cause a new infection. And worse, it would affect the user. Ang user niyan, ang mga doktor. O ang akin lang dito is, I'm looking for, what I'm interested to know is that, is there graft and corruption there? Was dirty money change hand? Kaya talagang, pagkaya na, wala na tayong pinag-usapan, talagang maghiwalay-hiwalay tayo. Pero kung sabi ka lang, nagkamali ka, as it is, yung sabi mahal-mahal ng ano, ito nga panahon ng, I said, at the height of the contagion, wala naman akong narinig
gustong tumulong. Ngayon sa tayo, sabi, umaabot sa akin, meron dito, meron doon. So, sabi ko, papunta, si Bong, papuntahin mo sila dito at dalhin nila yung produkto. Kaya para tawagin natin ibigay natin sa Interagency Task Force. Wala naman. Dito na naman tayo sa sa most serious problem coming up is the issue of the OFWs coming in. Sa pagka ngayon, meron tayong 24,000 stranded in Manila. And they are stranded in the sense that they are not allowed or they cannot go home because the local governments are not accepting them. So, merong nga pronouncement na ang policy na they will not accept returning OFWs. Ang masama nito, kasi pag ganun ang behavior natin, Secretary Bello says that there are about 302 coming in a short while, and 62,000, 302 and 62,000 are expected to arrive as soon as our airports are open. In the, not really confusion, but in the desire to protect their respective territories, ganon man. And I can say that if that is the way they would handle it, like somebody who's really a chieftain of a city or province during a pandemic time, okay yan. Pero alam mo, hindi naman lahat talaga nagkasakit. And it is very cruel actually to deny them to go home. Nandito yan sila sa hotel because they are not or they cannot go home. First, because of lack of money and resources. So I have instructed, was it last night, through Secretary Roque, that I am ordering the use of all government assets, whether it's really the air or the sea or the transportation owned by government, that they should be utilized in accepting and probably delivering them to their, if possible, delivering them to their homes, to their families. Na itong coming na 302 it's a big worry. Now, yung 62 na dadating shortly, pag hindi ninyo tinanggap yan, magkagulo tayo ang Pilipinas. Now, let me be very clear. Let me talk about legality para wala tayong sakit ng loob. Nobody but nobody can really stifle the right of whether he is traveling and working outside and coming in, going home. Nagkaroon lang itong temporary an aberration in the movement of people because of the COVID. Ito ang sasabihin ko sa lahat. I said nobody but nobody. And only the national government can impose restrictions on travel because it is the only agency who can declare that there is an emergency of national interest.
the issue is national interest. And that power of declaration is not shared by anybody. It's a national government. Ngayon, may mga syudad na ayaw nilang tanggapin. You know, I'm ordering you to accept them, open the gates of your territories and allow the people and allow the Filipino to travel wherever they want. Yung sequestration ng tao o lockdown should dovetail the national policy. Or better still, as not to confuse the people, you are not allowed to unilaterally declare na ganito, you are closing the entry, the egress and ingress ng tao. Mahirap yan. Magkagulo tayo, kanya-kanya kayong... So if you want a measure to be implemented in your local government unit, ask permission from the task force because alam mo, it involves many issues. One, in the name of humanity. Two, is the constitutional right. And ito yung pinakamabigat. It is the constitutional right of people to go home, to travel and go home. Do not impede it. Do not obstruct the movement of people because you run the risk of getting sued criminally. Ang agency, because it is the national government who declared there is a national emergency involving a pandemic, an issue of health, that power cannot be shared by anybody else. If you want, as an adjunct of government, maghingi ka ng permiso sa task force. They are the better position really to assess. Kawawa itong 24, so I'm ordering kasali na yung pera sa kung may naiwan pa sa 200 million, gastusin rin ninyo yun para sa pag-uwi ng tao. Because the reason why they are here is connected with the issue of COVID. Nagsiuwian ito, diniport, kasi nga may pandemic involving the entire planet Earth. So the reason why they are deported or forced to go home is because of, well, maybe so as not to have a contagion involving a lot of, in numbers. To contain it, ito yung mga ating mga kababayan, pinapauwi. Tanggapin natin sila. Sir, yung pong order ninyo na 24,000 OFWs, lahat po yan ay na-test natin using PCR at lahat po yan ay negative. Kung sakali lang po na may makakalusot na nawala yung kanyang result at siya ay dumating sa LGU ng walang papeles, ang advice po natin sa LGU, tanggapin ninyo at ilagay ninyo sa quarantine hanggang dumating yung kanyang result. Sapagkat yung pong 24,000 po yan ay tested negative po sa PCR. Yeah. With, doubly, more reason really for not refusing to accept them. Kawawa naman. Alam mo, ladies and gentlemen, if you are listening, Pilipino to, kababayan natin. Tanggapin ninyo and provide for sequestration houses if you want.
yung doon sila i-quarantine. Pero hati-hati tayo sa problema. Total, hindi naman kami nagkulang. Whatever you need, we provide. It's just a matter of time. You cannot service the entire 110 million Filipinos at once. That's why I think it's ignorance only on the part of the LGUs. They don't understand, you know. So I think tama ho yung sinabi niyo, we should lecture to them. We should have seminars. I'm willing to give it even via Zoom, di ba? We're doing this anyway for LGUs. We can do it for them. No? We have to educate them. Mr. Well, anyway, President, the 4,000 will be home to their own provinces by Thursday. But it behoves upon the Right? DILG to really see to it that everybody is delivered and returned to their homes, sa pamilya nila. Nung panahon ng good time, we were experiencing the benefits of the dollar. It formed a big part of our GDP. GDP is simply income. Ang ibig sabihin ng GDP is income. Nung income na sa bansa natin, malaki because nandito ito mga OFW. Tapos ngayon, hindi natin tanggapin. Oh, what's the fuck? That's final. Mga mahal kong kababayan, ang gobyerno may proseso na pag-modified quarantine, may mga lugar, pati may mga tao na exempted na sila, so they can work. Gaya ng construction, malayo naman sila, hindi man dikit-dikit yan. Pero dahan-dahan yan. Pero ito lang ang pakiusap ko. As I said before, kayong maglabasa na, baski na hindi nga kayo pinapayagan, lumalabas na kayo eh. Hindi ko naman kayo madampot, pati yung mga bata ninyo kung isalin ninyo. But ito ilagay ninyo sa ulo talaga ninyo, ha? Sa conscious mind ninyo palagi. Ang COVID ho, nandito pa. And yung pagpalabas ng mga tao, hindi ibig sabihin na tapos na ang COVID. Nandito pa rin. So, kung gusto mong lumabas ngayon, sa ngayon, wala pang medisina, walang vaccine, at your own risk yan. Kung maglabas ka, sabihin mo, wala mang mangyari, magandang antibody ko, gano'n, okay. Pero pagdating sa panahon, at nagdelirium ka na, at ginamit na yung ventilator, yung ventilator is the last chapter sa ospital. May lagnat ka, tapos may oxygen, pero pag ginamit na yung ventilator na yan, ibig sabihin yan, yun na yung maskara mo papuntang langit o saan. Bantay kayo dyan. Do not be reckless. That's the word. Huwag kayong masyadong pabaya na basta sinabi ko sa inyo, alcohol, hugas kamay, mask. Maglabas kayo, take all precautions para walang sisihan. Gamit ka ng mask, gamit ka. Pag tinamaan ka pa rin, papanahon mo na. At saka, if you are not allowed to go out, especially yung bata, pero malapit na. I think by the grace of God, we will have the vaccine before the end of the year. So mag-asa na lang tayo sa mga marunong at saka mayaman na mga bayan. They are feverishly working on it. Pag nandyan na yan, ako na ang magsabi labas na. Pag hindi ka lumabas, hilain kita sa labas, dito ka. Sige, pasyal na kayo.
Kaya may bakuna na, bakuna muna dahil tapos bahala na. But without the vaccine, it's really danger. It spells disaster. So, mask, hugas kamay. Mga bata, wag muna. Yung opening ng classes, that's a very... I will not allow the opening of classes na magdikit-dikit yung mga bata. No? Bahala na hindi na makatapos. For this generation, wala na matapos na doktor pati engineer. Wala. Kasi hindi na wala ng aral. Laro na lang. Unless I am sure that they are really safe. It's useless to be talking about opening of classes. That's probably bad. Para sa akin, bakuna muna. Pag nandiyan ang bakuna, okay na. So, remember that. Pati yung mga mayors, governors, kindly remember that they are Filipinos and that there's only one body, the government through the task force, who can make pronouncements about lockdowns, about quarantine, or sequestration of whatever. Mahirap yan. Isa lang ang gobyerno. The national government makes the pronouncement. You just follow. And itong sabi nga ni General Anyo, ito, tinamaan rin ito ng COVID si General. Sabi niya, in 24, on his oath of being a public officer, when you talk about official matters in an official discussion, your word is always under oath. So, sabi ni John Anyo, safe yan. Pag magkamali, may reinfection, then we will act accordingly. But anyway, he's the one who would i-husband niya yung whole setup. Maraming salamat sa inyong lahat.